balita naman, sa ibayong dagat, tiniyak ng Police Chief ng Charlotte, North Carolina na malapit na nilang isapubliko ang video na naglalaman kung papaano napatay ng isang pulis ang Black American na si Keith Scott na nag-ugat sa kaguluhan doon. Ayon kay Chief Kerr Putney, ito'y matapos isurrender sa kanila ng asawa ni Scott ang naturang video. Nai-record ito ng kanyang asawa noong Martes ng gabi kung kailan nangyari ang insidente. Hindi naman nakita sa video kung tunay ngang armado ng baril si Scott, ngunit maririnig dito ang pagmamakaawa ng kanyang asawa sa police officer na wag na itong barilin. Paulit-ulit ding sinasabi ng babae sa pulis na walang dalang baril si Scott pero patuloy namang ipinipilit ng pulis sa biktima na ibaba ang kanyang baril. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril at maya-maya ay makikita si Scott na nakahandusay na sa sahig. Ani Putney na ibigay na nila sa State Bureau of Investigation ang kaso at patuloy pa itong iniimbestigahan. Tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Estado sa FBI at sa mga state investigator para mapabilis ang pagpapalabas ng video. Para sa karagdagang balita sa ibayong dagat, US President Barack Obama tuluyan ng vinito ang panukalang pagbibigay ng permiso sa mga biktima ng 9/11 attacks na kasuhan ng Saudi Arabia at bagong algorithm na kaya mag-scan ng handwriting sa isang tao na develop sa England. Yan po ang Globe Balita ni Jeng Margarejo. Tuluyan ng vinito ni US President Barack Obama ang panukalang pagbibigay ng permiso sa mga biktima ng 9/11 attacks na kasuhan ng Saudi Arabia. Ayon sa tagapagsalita ng White House na si John Earnest, naniniwala siyang hindi magandang panukala ang Justice Against Sponsors of Terrorism Act, kaya't hinarang ni Obama ang pagsasabatas nito. Sa veto message naman ni Obama, mariing sinabi nito na makasisira lamang sa national security interest ng Estados Unidos ang naturang panukala. Maliban dyan, sisiraan din ito umano ang magandang ugnayan ng Amerika sa iba pang bansa. Nanindigan din si Obama na hindi makatutulong ang naturang batas para protektahan ang Estados Unidos laban sa anumang uri ng pag-atake. Sa halip niya, posibleng maapektuhan lamang nito ang kampanya ng administrasyon kontra terorismo. Inaasahan namang hindi magiging maganda ang pagtanggap ng pamilya ng mga biktima sa pag-veto ni Obama, lalo na't naniniwala silang may kinalaman ng pamahalaan ng Saudi Arabia sa naturang pag-atake. Samantala, isang bagong algorithm ang na-develop ng mga siyentipiko sa England. Kilala rin ito sa tawag na MyText. Layo ng naturang proyekto na tulungan ng mga taong may problema sa pagsusulat. Gamit ang computer, gaya ng algorithm na ito na mag-scan at mag-replika ng handwriting ng isang tao. Maliban dito, kaya rin itong malaman kung peke ang handwriting ng isang individual. Sa ngayon, available ang algorithm sa internet at maaari itong gamitin para sa educational purposes. Para sa PTV News, Jeng Margarejo. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.